Attorney, paano malalaman kapag qualified ako sa services ng PAO? Assalamualaikum. This is Attorney Alman Namlat. Ngayon, ipag-uusapan natin ang dalawang mahalagang test na ginagamit ng PAO, ang merit test at ang indigency test. Merit test, ayon sa PAO Memorandum Circular noong 2002 as amended, ang isang kaso ay itinuturing na may merit kung sa assessment ng batas at ebidensya ay makakatulong ito sa pagtataguyod ng hustisya. Kung walang chance of success o ginagamit lang ito para mangharas o manakit ng ibang tao, dapat itong tanggihan ng public attorney. Pero ang client ay isang indicted defendant man o respondent sa isang civil or admin case, kahit walang merit ang kaso, dapat pa rin siyang tulungan ng public attorney para maprotektahan ang kanyang mga karapatan. So, punta tayo ngayon sa indigency test. So, ayon sa PAO Memorandum Circular, may mga specific na income thresholds para matukoy kung sino ang qualified na maging indigent client. So, sa NCR, kung hindi lumalagpas ng 24,000 net income mo kada buwan, ay pwede ka nang maging kwalipikado ka na para sa PAO services. Sa ibang cities outside NCR, dapat hindi lalagpas ng 22,000. Pag sa munisipyo naman or municipalities outside NCR, kung hindi lumalagpas ng 20,000, ay kwalipikado ka na sa indigency test. Ang term na net income dito ay yung basic income ng litigant, less statutory at authorized deduction. So, kailangan mag-submit ng applicant ng mga dokumento tulad ng latest income tax return, payslip, o certificate of indigency para ma-verify ang kanilang financial status. Sana ay naging helpful itong information na ito, at kung may mga katanungan kayo, pwede kayong magtanong sa comment section. Paki-like and share na din.